Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na mayroong mga hayop sa ating kalikasan na hindi lamang ang pamumuhay o itsura ang naiiba kumpara sa atin, kundi pati na rin ang kanilang paraan ng panganganak? Kaya mula sa estilo ng mga orcas hanggang sa paraan ng pagsilang ng pinakamabagal na hayop sa mundo, ay pag-usapan natin ang 10 hayop na mayroong kakaibang paraan ng panganganak. Kaya kung handa ka ng masaksihan ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, orcas. Ang mga orcas ay kilala rin sa tawag na killer whales kung kaya't kagaya ng ibang mga balyena na itinuturing na mga mammals ay nanganganak ng buo ng sanggol ang mga hayop na ito. Kahit na mapanganib at sadyang peligroso ang mga orcas pagdating sa ibang mga hayop sa ating karagatan, kung saan sila itinuturing na pinakanakakatakot ay sadyang maalaga naman sila sa kanilang mga anak, kung saan matapos dalhin ng mga nanay na orcas ang kanilang mga supling sa kanilang sinapupunan sa loob ng halos 1 taon ay aalagaan at hindi nila ito iiwan hanggang sa kanilang paglaki. Ang ganitong klaseng pag-aaruga ng mga nanay ang sinasabing nagiging dahilan para patuloy na dumami ang kanilang populasyon at masiguradong makasurvive ang mga batang orcas hanggang sa kanilang paglaki. Number 9, Suriname toads. Alam mo ba na may isang uri ng hayop na naninirahan sa ating planeta kung saan nanganganak sila mula sa kanilang likod? Ito ay ang mga Suriname toads na sa unang tingin ay halos wala ng kaibahan kaysa sa ibang mga palaka. Kung kaya talaga namang nakakagulat at nakakadiring makita ang kakaibang paraan nito ng panganganak, kung saan ang mga lalaki ay pupunlaan ng mga itlog ng mga babae na kanilang ilalagay sa likuran nito na agad mapipisa at iluluwal. Pag mapipisa na ang mga ito, kaya nang gumalaw ng mga sanggol na Suriname toads matapos silang mapisa sa mga itlog na nakalagay sa likodan ng kanilang ina na hindi may tatangging gumugulat at nagbibigay ng bangungot sa lahat ng makakakita. Number 8, giraffe. Alam na siguro nating lahat na ang mga giraffe ang pinakamatangkad na hayop sa ating planeta. Pero alam mo ba na kahit pa matangkad ang mga hayop na ito ay mas pinipili pa din nilang manganak nang nakatayo? 14 hanggang 15 buwan kung magbuntis ang mga giraffe, kung kaya't malalaki na ang kanilang mga anak kahit nasa loob pa ang mga ito ng kanilang sinapupunan, na nagiging dahilan para makasanayan na ng hayop na manganak ng nakatayo upang mapadali ang kanilang panganganak at masiguradong ligtas na mailuwal nila ang kanilang supling dulot na mahaba na ang leeg ng mga ito. Malambot lamang ang laman ng mga sanggol na giraffe na nakatutulong din upang hindi sila gaanong masaktan matapos silang bumagsak mula ng kanilang pagkakapanganak. Number 7, hyena. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang mga babaeng hyena ay tila ba gumagawa ng ari ng lalaki na kanilang gagamitin upang manganak? Ang mga babaeng hyena kasi mayroong 3 beses na mas mataas na testosterone kaysa sa mga kalalakihan, na nagiging dahilan para magkaroon sila ng mas malaking pangangatawan na ayon sa mga eksperto ay nagdudulot din para humaba ang kanilang tinggel sa panahon ng kanilang panganganak. Ang mahabang tinggel ng mga babaeng hyena ay magiging daanan ng kanilang supling, kung saan ang laki lamang ng daanan na ito ay nasa 1 dangkal na nagiging dahilan para maging mapanganib ang kanilang panganganak. Ayon sa mga eksperto ay mataas ang tsansa na mamatay ang nanay at ang anak habang sila ay umiire, na mas tumataas pa kung unang beses na manganganak ang hayop. Kung kaya't hindi nakatakataka pa kung bakit madaming mga eksperto ang nagsasabi na ang mga hyena ang pinakakawawang mga hayop pagdating sa larangan ng panganganak. Number 6, ipis. Sigurado akong nakakita ka na ng itlog ng mga ipis kung saan malaki ang mga ito at kulay itim. Pero alam mo ba na ang malalaking itlog na ating nakikitang iniluluwal ng insekto ay isa lamang proteksyon ng kanilang mga anak? Ang mga nakikita kasi nating itim na itlog ay naglalaman ng mas maliliit pang mga itlog na may bilang na hindi bababa sa 50. Kung kaya't ang mga napapansin nating iniluluwal na itlog ng mga ipis ay naglalaman ng napakadaming mga sanggol na insekto na sumasagot lamang sa tanong kung paano na lamang kabilis magparami ang nilalang na ito. Number 5, seahorse.
Hindi na bago sa ating kaalaman ng mga babae ang karaniwang nanganganak ng kanilang mga supling. Pero alam mo ba na may isang uri ng hayop na naninirahan sa ating planeta kung saan ang mga lalaki ang may responsibilidad na magluwal ng kanilang mga anak? Ang hayop na ito ay ang mga seahorse na pinaniniwalaan ng mga eksperto na may kakaibang uri ng panganganak upang mas mapabilis ang kanilang pagpaparami, kung saan habang inaalagaan ng mga lalaking seahorse ang kanilang mga anak sa loob ng kaniyang sinapupunan ay naghahanda na ulit ng panibagong mga itlog na pupunlaan ng mga babae. Ang ganitong estilo ng pagpaparami ay nakatutulong daw upang masiguradong mabilis na lalago ang populasyon ng hayop at masiguradong mayroong makakasurvive sa kanilang pamilya. Number 4. Suso. Alam mo ba na ang mga suso ay mayroong parehong ari ng babae at lalaki? Ang mga suso ay tinatawag na hermaphrodites, kung saan sila ay parehong lalaki at babae. Kung kaya't kahit na sino sa kanilang kauri ay pwede nilang makatalik at makatulong sa pagpaparami ng populasyon. Ngunit hindi lamang ito ang kakaiba sa mga suso. Dulot na gamit ang kanilang parehong kasarian ay kayang-kaya nilang gumawa ng anak mag-isa at punlaan ang sarili nilang mga itlog na kanilang iluluwal at hihintaying mapisa makalipas ang 4 na linggo. Nakamamanghamang malaman na kayang magparami ng mga suso ng mag-isa ay ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay mas mataas naman ang posibilidad na hindi mapisa at mamatay na lamang sa loob ng itlog ang mga suso na nabuo sa ganitong paraan. Number 3. Elepante. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga elepante ang pinakamalaking hayop sa buong kalupaan ng ating planeta. Kung kaya't hindi na tayo dapat magtaka pa kung ang kanilang mga sanggol ay mayroon na ding malaking pangangatawan kahit na bagong silang pa lamang ang mga ito, na nagiging dahilan para matagal din ang kakailanganing hintayin para mabuo ito sa sinapupunan ng kanilang ina at maging handa ng ipanganak. Halos 2 taon ang itinatagal ng pagbubuntis ng mga elepante, kung saan kahit na nabubuhay sila hanggang sa 70 taon ay 4 na beses lamang sila nanganganak sa kanilang buong buhay, na nagpapakita lamang kung gaano na lamang kahirap ang dinaranas ng mga hayop upang makapagparami ng kanilang lahi. Number 2. Anaconda. Siguro ay pamilyar ka na sa kaalaman na ang mga ahas ay nangingitlog ng kanilang mga anak, pero iba ang lahi ng ahas na ito noong tawagin ay anaconda, kung saan dahil sa kanilang malaking pangangatawan ay imposible silang isilang sa loob ng mga itlog, kung kaya't sanggol na sila kung ipanganak ng kanilang mga ina. Pagkapanganak ng mga anaconda ay mapapansin na nababalutan sila ng manipis at makintab na mga membrane na nagsisilbing proteksyon nila sa sinapupunan ng kanilang nanay at magiging pangharang din sa mga predator upang masigurado ang kanilang kaligtasan bago sila tuluyang pabayaan ng kanilang magulang. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita ninyo ang nakakaaliw at nakamamanghang paraan ng mga opossums sa panganganak at pag-aalaga ng kanilang supling. Ito ay uri ng maliit na hayop na itinuturing na isang marsupials, pero hindi naman lahat ng opossums ay may ganitong uri ng panganganak dahil bihira lamang ang species ng mga opossums na inilalagay sa likuran ang kanilang bagong silang na sanggol dahil karaniwan ay sa kanilang pakit nagde-develop at lumalaki ang kanilang mga anak. Number 1. Slat. Ang mga sloths ang pinakamabagal na hayop sa ating planeta. Pero alam mo ba na kung manganak sila ay maingat at talaga namang pinag-iingatan ang kanilang mga anak? Ang mga sloths kasi na naninirahan sa mataas na mga puno ay magdidesisyon ng mga anak sa mababang parte ng mga kahoy upang kung sakaling malaglag ang kanilang anak ay madali lamang nila itong makukuha para masigurado din na hindi malalaglag ang kanilang mga anak. Matapos ang kanilang pagpapasilang sa mga ito ay magmimistulang mga paniki ang mga nanay na sloths kung saan pabaliktad ang kanilang pwesto sa panganganak. Ang mga napanganak na mga batang sloths ay patuloy nakakapit sa kanilang ina sa loob ng 6 na buwan kung saan nila matututunan kung paano ang tamang paraan ng pamumuhay sa kalikasan.
At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang ang bawat isa sa mga nilalang na naninirahan sa ating kalikasan ay mayroong pagiging bukod tangi at kaibahan mula sa isa't isa, kung saan kahit na ang iba sa mga ito ay talaga namang nakakagulat at nakadidiri pa minsan para sa atin, ay normal na kagawian lamang ito para sa ibang mga hayop. Kaya para sa iyo, anong hayop ang sa tingin mong may pinakakakaibang paraan ng panganganak? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.